Si Shea ay isang ulilang bata na muling isinilang sa ibang mundo matapos niyang aksidenteng makaharap ang kanyang kapalaran. Sa mundong iyon, 7 Diyos ang nagkaloob sa kanya ng isang cheat leveling system na nagbigay sa kanya ng napakataas na stats at lakas para maging isa sa pinakamakapangyarihang tao. Isang araw, habang pauwi si Shay, napansin niyang nagkakagulo ang mga tao na tumatakbong palabas ng isang tindahan. Dalawang babae ang nadapa sa tabi niya at may magnanakaw na nagwawasiwas ng kutsilyo habang papalapit sa kanila. Sa halip na tumakbo palayo, sumugod si Shay at tanakal ang magnanakaw. Sinabihan niya ang dalawang babae na tumakas, ngunit hindi niya agad napansin na may dugo ng umaagos mula sa kanyang tiyan. Sa takot, tumakas ang magnanakaw. Sa huling sandali ni Shay, masaya siyang nailigtas niya ang dalawang babae, ngunit nais din niyang hindi sila umiyak dahil sa kanya. Unti-unting naglaho ang kanyang ulirat. Pagmulat niya, natagpuan niya ang sarili sa isang misteryosong silid. Isang maid ang umiiyak habang tinatawag siyang Tain. Lalo siyang nalito nang biglang may babae na yamakap sa kanya at tinanong kung naaalala pa niya ang kanyang ina. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit nang tumingin siya sa salamin, nagpanik siya nang makita kung sino na ang kanyang naging anyo. Matapos siyang manatili sa coma ng 1 linggo, inakala ng maid na si Sylvia na ang kanyang lagnat ang nakaapekto sa kanyang alaala. Inutusan ng ina ni Cain si Sylvia na maghanda ng sopas. Pagkaalis nila sa kwarto, nagtataka pa rin si Cain kung paano siya naging bata. Naisip niya kung isa na ba siyang tunay na anime protagonist. Pagkagising ni Cain, agad niyang naisip na may kakaiba, kaya hindi siya nag-aksaya ng oras at sinimulan niyang halugugin ang buong silid, nagbabaka sakaling may makita siyang overpowered na sandata. Wala siyang nahanap at mukha pa rin siyang normal na bata. Akala ni Sylvia ay nahihi siya, ngunit ang totoo, napaiyak si Cain dahil pakiramdam niya ay nawala ang kanyang pagkalalaki. Pagkaalis ni Sylvia, inayos ni Cain ang lahat ng impormasyong nakuha niya mula sa kanya. Ang pangalan niya ngayon ay Cain Von Silford. Isang 3 taong gulang na anak ni Garm at Sarah, at may kapatid na babae na si Rin. Si Garm ay isang mataas na ranggong Margrave at namumuno sa hukbong nagpoprotekta sa hangganan ng kaharian laban sa kagubatan na ng mga halimaw. Mayroon din siyang pangalawang asawa, si Maria, na nanganak sa dalawang mas nakatatanda pang kapatid ni Cain. Natuwa si Cain nang malaman niyang may mga halimaw sa mundong ito. Sinabi ng maid na may mga adventurer din na gumagamit ng mahika, at lalo siyang na-excite. Nangako si Sylvia na tuturuan siya ng magic kapag natuto na siyang magbasa, kaya nagsimula siyang mag-aral agad. Nang marinig ni Cain ang tungkol sa mahika, napagpasyahan niyang gugustuhin niyang dito na mamuhay. Sa dati niyang mundo, namatay na ang kanyang mga magulang at ang huli niyang kamag-anak, ang kanyang lolo, ay kamakailan lamang pumanaw. Wala na siyang babalikan. Sa hapunan, nalaman ni Garm na marunong nang magsulat si Cain at sinabi ni Rin na marunong na rin siyang mag-math. Inakala ni Sarah na mataas ang talino ng kanilang anak, ngunit sinabi ni Cain na malaking tulong sa kanya si Sylvia. Dahil dito, nagduda ang mga magulang kung bakit bigla itong naging mas masipag mag-aral. Ipinakita ni Sylvia ang gatas na nakuha niya mula sa ina ni Cain at sinabi ni Garm na sana ay naroon siya upang makita yon. Ipinaliwanag ni Cain na gusto niyang matutunan ng lahat tungkol sa mundong ito upang maging adventurer. Pinuri siya ni Garm sa kanyang motibasyon at pagkamausisa. Sa huli, pinayagan siyang basahin ang lahat ng aklat tungkol sa mahika na nasa kanilang tahanan. Binalaan siya na hindi niya magagamit ang mahika hanggang mabanyagan siya sa edad na 5. Sa tingin ng kanyang ina, imposible rin naman para sa kanya na gumamit ng mahika bago iyon. Ngunit sa kabilang banda, nakabuo na si Cain ng apoy sa kanyang kamay. Napagtanto niya na kayanan niyang gumamit ng magic at habang sinusubukan ng susunod niyang spell, napaso ang kamay niya at nawalan siya ng kontrol. Iniisip ni Cain na ang mga kakayahang ito ang magluluwal sa kanya bilang pinakamalakas na edgelord. Sa isip niya, ang kulang na lamang para makumpleto ang kanyang inaasam ay isang Sisquan-type na ugnayan. At sa puntong iyon, dumating si Rin. Pumasok ng palihim si Rin sa kwarto at sinabi kay Cain na natuklasan niya ang kanyang mga sikreto. Nalaman niya na lihim itong nag-aaral tungkol sa mundo sa labas. Napanatag si Cain dahil iyon lang ang nadiskubre ng kapatid niya. Mula noon, tinuruan siya ni Rin tungkol sa labas ng kanilang tahanan at tungkol sa unang adventurer na nagtayo ng kaharian, si Yuya. Napansin ni Cain na tila mula ito sa ibang kwento, ngunit hindi niya ito pinagtuunan pa. Matapos malaman ng maraming bagay tungkol sa mundong ito, hindi na siya makapaghintay ng 2 taon pa bago sumapit ang araw ng kanyang baptism. Dumating na ang araw na hinihintay. Pumasok si Cain suot ang bago niyang kasuotan at namangha ang kanyang pamilya sa itsura niya. Sumakay sila sa mga karwaheng hinihila ng kabayo at naglakbay sa buong bayan. Nagulat si Cain nang makita ang mundong may hitsurang medieval sa unang pagkakataon.
Naging curious siya tungkol sa mga basbas ng mga Diyos, kaya tinanong niya ang kanyang kapatid kung maaari niyang makita ang status window nito. Humanga siya sa mga stats ni Rin, ngunit napansin niyang mayroon itong Brune status. Kaagad siyang sinabihan ni Rin na kalimutan ang nakita niya at nagkunwari naman si Cain na wala siyang napansin. Ipinaliwanag ng kanilang ama na may iba't ibang antas ang mga proteksyong ibinibigay. Ang bawat magic protection ay nasa pagitan ng level 1 hanggang level 5. Ibinibigay ng mga Diyos ang mga proteksyong ito upang tukuyin ang kakayahan ng isang tao sa partikular na larangan. Pumunta sila sa simbahan para tanggapin ni Cain ang kanyang mga protection at sinimulan ng pari ang seremonya ng pagbibinyag. Sa harap nila, nagsimulang magliwanag ng napakatingkad ang mga haligi ng mga Diyos at na-teleport si Cain upang makaharap ang lahat ng 7 Diyos. Tinawag nila siya sa kanyang tunay na pangalan, Shay, at hindi maintindihan ni Cain kung ano ang nangyayari. Nagpakilala si Zenem, ang Diyos ng paglikha, ngunit ang unang pumasok sa isip ni Cain ay kung bakit kamukha nito si Santa Claus. Sinabi ni Zenem na naririnig niya ang lahat ng iniisip ni Cain, kaya ipinagpatuloy na lamang niya ang paliwanag tungkol sa muling pagkabuhay nito. Hindi inaasahan ang pagkamatay ni Cain noon dahil kung hindi man niya hinarang ang kriminal, madadapa pa rin ito at madaling mahuhuli ng mga tao. Sa madaling salita, namatay lang siya dahil pinilit niyang sagipin ang 2 babae kahit hindi naman kinakailangan. Humingi ng paumanhin ang Diyosa dahil naging masyado siyang direkta, ngunit dahil namatay si Cain habang gumagawa ng mabuting bagay, binigyan nila siya ng pagkakataong ipagpatuloy ang buhay sa bagong mundo. Kahit na para sa kanila ay medyo hanggal ang naging desisyon niya. Hindi ito ikinagalit ni Cain. Masaya pa nga siya dahil na-reincarnate siya sa isang mapagmahal na pamilya at nagkaroon ng pagkakataong gumamit ng mahika, isa sa mga pangarap niya. Ipinagkaloob sa kanya ni Reno, ang Diyos ng Mahika, ang magic protection bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap. Si Zenem ay nagbigay rin ng sarili niyang protection at sumunod ang Diyos ng digmaan na lalo pang nagpalakas kay Cain. Ang Diyos ng teknolohiya ay lumapit at pinagkalooban siya ng mas malawak na isipan upang tumigil sa mga padalos-dalos na gawain, lalo na pagdating sa mga babae. Pagkatapos ay lumapit ang Diyos ng lupa at ibinigay sa kanya ang pinakamataas na protection, ang kapangyarihang magpaunlad ng plot. Sinabi ni Zenem na makikita ni Cain sa kanyang status window ang epekto ng lahat ng proteksyong natanggap niya bago ito tumawa at ibinalik siya sa mundo. Nagulat ang pari dahil hindi pa niya nakita kailanman na lumiwanag ng ganoon ang mga estatwa ng mga Diyos. Dahil dito, agad na hiniling ni Garm na makita ang status window ng anak niya. Ngunit nakaramdam si Cain ng masamang kutob. Kaya tumakas siya papunta sa banyo upang silipin muna ito. Mas masama pa ang nakita niya kaysa inaasahan niya. Lahat ng protection niya ay level 10, doble sa pinakamataas na antas na umiiral sa mundong iyon. Alam ni Cain na kailangan niya itong itago. Nakita niya ang isang kakayahan na tinatawag na status conceal, kaya ginamit niya iyon upang itago ang kanyang tunay na lakas. Kinagabihan sa hapunan, binati siya ng pamilya para sa kanyang kaarawan. Tinanong siya ni Garm kung maaari na nilang makita ang kanyang status window. Kaya ipinakita niya ito sa harap ng lahat. Nagulat ang buong pamilya nang makita nilang tinanggap niya ang protection mula sa lahat ng 7 Diyos at higit sa 340,000 ang kanyang magic stat. 5 taong gulang pa lang siya, ngunit mas malakas na kaysa sa karamihan ng mga mage sa buong kaharian. Dahil dito, nataranta ang kanyang ama at pinapirma sa kanya ng pangakong hindi niya ibubunyag ang kanyang stats. Sumang-ayon si Cain at natulog na. Sa kanyang silid, nakita niya ang notebook tungkol sa summon ng magic. At dahil wala si Sylvia para pigilan siya, sinubukan niyang isagawa ang kanyang unang summoning upang makakuha ng isang cute na hayop sa bakuran ng mansyon. Aktibado ni Cain ang summoning circle. Pero imbes na cute na hayop, isang higanteng halimaw ang lumabas mula rito. Napasigaw sa takot sina Parma at ang kanyang kapatid, eksaktong tulad ng nangyari noon. Pero ngayon, nangako si Cain na magiging iba ang resulta. Rumesponde siya kagad at sinugod ang halimaw, ngunit tinamaan siya nito at tumilapon palayo. Maging ang sikmura niya ay parang naduraj sa lakas ng suntok. Sa kabila ng matinding sakit, nangako si Cain na hindi na niya hahayaang umiyak muli ang mga taong mahalaga sa kanya. Nais niyang protektahan sila. Ginamit niya ang lahat ng natitirang enerhiya sa katawan para mag-cast ng spell na nagpawala sa halimaw. Habang nakahiga siya sa sahig, natanong niya ang malambot na tenga ng pusa at naisip na sana ay nahawakan niya yon kahit minsan pa. Nais niyang hindi na muling magpaiyak ng kahit sino at natakot siya na baka tuluyan na siyang mamatay. Sa mundong ito, naunawaan niya na ang lakas niya ay may kakayahang magligtas ng iba. Sa araw ng kanyang birthday ceremony, tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang nais niyang maging sa hinaharap. Ibinunyag ni Cain sa lahat ang kanyang sagot.
Nang tanungin si Cain kung ano ang pangarap niya balang araw, sinabi niyang gusto niyang maglakbay sa iba't ibang lugar at tumulong sa kahit anong uri ng tao. Para maprotektahan ang mga ngiti ng lahat, desidido siyang maging isang adventurer. Dahil sa tindi ng determinasyon sa boses niya, nangako si Garm na kukuha siya ng tutor para kay Cain. Sa kwarto, iniisip ni Cain kung ano kaya ang magiging itsura ng kanyang magiging tutor. Maya-maya, dumating na ito. Dahil sa sobrang tuwa, tumakbo siya papunta sa bintana at aksidenteng nag-teleport palabas. Diretso sa isang napaka-komportableng bagsak. Pagkatapos mag-sorry sa dalaga, ipinakilala ng butler ang dalawang tutor ni Cain, sina Millie at Nina. Sa loob ng mansyon, hirap si Millie dahil masyado siyang nagpi-fantasize kung bakit binigyan si Garm ng titulong biggest wood sa bansa, pero si Cain ay abala sa pagtingin kay Nina dahil isa pala itong elf. Sinabi ni Dar na hindi na kailangan maging formal, kaya hiniling ni Cain na kausapin siya ng dalawa na parang kaibigan lang. Excited si Millie na turuan siya. Kaya nagsimula agad sila. Sa training area ng mansyon, ipinakita ni Cain ang galing niya sa swordsmanship at talagang nagulat si Millie. Para masuri ng maayos ang kakayahan niya, hinamon niya si Cain sa isang mock duel. Agad na sumugod si Cain para umatake at halos hindi makapagpigil si Millie. Nagtataka si Nina kung mayroon siyang basbas ng War God at sinabi ni Cain na dapat sanang sikreto iyon. Pagod na pagod si Millie at nakiusap kay Nina na turuan na muna si Cain ng magic bago pa siya tuluyang tamaan ng espada. Ibinunyag ni Nina na may level 3 magic protection siya, ngunit natutunan na ni Cain ang lahat ng basic. Ipinakita niya ang kakayahan niyang gumamit ng magic mula sa lahat ng elemento at sobrang lakas ng mga spell niya na tumatagos pa sa stone targets. Sinabi ni Cain na may protection din siya mula sa Magic God at nagsimulang kabahan si Millie dahil mukhang wala na silang maituturo sa kanya. Pagkatapos noon, kumuha si Cain ng tuwalya mula sa kanyang item box at doon napagtanto ng dalawang babae na halos wala na silang maituturo sa batang ito. Kung doon lang sila magte-training sa loob, baka tuluyan niyang masira ang buong manor, kaya iminungkahi ni Cain na lumabas na lang sila ng mansyon para mag-aral. Hindi pa siya nakakalabas kailanman, kaya para kina Millie at No, mas mabuti ring i-expose siya sa labas. Ipinaliwanag nila kay Garm na masisira ang mansyon kung ipagpapatuloy nila ang training sa loob. At nagpanik si Garm nang mapagtantong ganito na kalakas ang anak niya sa murang edad. Alam niyang darating ang araw na ito, pero umaasa siyang mas mahihinog pa sana si Cain bago lumabas. Sa bandang huli, pumayag siyang palabasin ito basta't nangakong hindi papasok si Cain sa kagubatan. Pinangako iyon ng bata, at sa unang pagkakataon, lumabas siya ng mansyon kasama ang kanyang mga tutor. Sinimulan nila ang pagsasanay sa magic at hiniling kay Cain na ipakita ang isang intermediate level spell. Agad naghanda si Cain ng fire spell at pinakawalan ito sa bato. Sa lakas ng tama, tumilapon ang dalawang babae at nag-iwan ng malaking hukay kung saan naroon dati ang bato. Nagtaka sila kung napagod ba siya matapos gumamit ng ganoong kalaking mana, pero hindi man lang pinagpawisan si Cain at tinawanan pa ang nagawa niya. Biglang napansin ni Millie ang presensya ng mga kalaban at isang rabbit monster ang tumalon mula sa damuhan para salakayin siya, pero nagmintis ang atake ni Millie. Sumugod ang rabbit kay Cain. Ngunit mabilis niya itong naiwasan at pinatumba gamit ang air bullets. Naisip ni Millie kung ibebenta ba niya ang monster drops, pero gusto ni Cain ipakita ito sa pamilya niya kaya inilagay niya ito sa kanyang item box. Namangha si Millie dahil ilang taon na siyang nag-iipon para makabili ng magic bag na mas mahina pa kaysa sa item box ni Cain. Samantala, ginamit nila ang kanyang search ability para i-scan ang paligid hanggang 300 metro upang hanapin ang mga monster. Nagustuhan ni Cain ang ginawa niya kaya sinubukan niyang kopyahin ang spell. Nang i-cast niya ito, nahanap niya hindi lang ang lokasyon kundi pati ang eksaktong bilang ng 4 na rabbit monsters, bagay na ikinagulat ni Na dahil bihira ang nakakagawa noon. Agad siyang tumakbo papunta roon at sinabi ni Millie kay Na na mas mabuti nang tanggapin nilang hindi na nila kayang tapatan ng talento ni Cain. Magkakasama nilang tinalo ang mga rabbit, ngunit may isang tumakas. Sinubukan ni Cain na habulin ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Millie at sinabing bawal siyang pumasok sa kagubatan dahil may mga legendary monsters na naninirahan doon. Tuwing ilang dekada, sinusubukan ng mga monster na lusubin ang lungsod, kaya ganoon katibay at kataas ang kanilang pader. Alam ni Cain kung gaano ito kadelikado, pero lihim din niyang pangarap na balang araw ay masilip ang loob ng kagubatan. Kinagabihan, napansin niyang naabot na niya ang level 8 matapos lang pumatay ng ilang rabbit. Nang sinuri niya kung bakit napakabilis ng pag-angat ng level niya, nakita niyang dahil ito sa title na God Chosen na nagbibigay sa kanya ng 100 times na XP. Hindi lang yun, bawat level up ay nagbibigay sa kanya ng 100 times na ability points. Napagtanto niyang kung magpapatuloy ito, baka balang araw ay maging banta siya sa buong bansa.
Makalipas ang ilang buwan, dinala siya ni Millie sa Adventurers Guild para makalaban siya ng mas malalakas na monster. Sa loob ng Ruby Guild, tinanong sila ni Rudy kung ano ang sadya nila at sinabi ni Millie na gusto nilang kumuha ng ilang quests. Sakto sana ang pagkakataon para kay Cain, pero biglang may lalaking lumapit at nilate sina Millie at Nina dahil daw lasenggera at yaya lang ng bata, lalo na't di-rank lang si Millie. Sinabihan pa niya ito na iwan na si Cain para raw ipakita niya kung ano ang tunay na di pinagsabihan siya ni Nina na lumayo, pero nainis ang lalaki, si Cross, at bigla niyang binuhat si Nina habang dalawang kasama niya ang pumihil kay Millie. Paabot na si Cross para hawakan ang mukha ni Millie nang biglang hinawakan ni Cain ang braso niya. At malamig na sinabi, hindi ko hahayaang bastyusin mo ang mga tutor ko. Nagpakiusap si Millie kay Cain na tumakbo, pero umiling siya, oras na raw para magsimula siyang mag-train. Sinalubong niya ang mukha ni Cross ng isang malakas na sampal. Mabilis nakabawi si Cross at sinubukang suntukin si Cain, pero iniiwas lang ito at ginuho ang footwork niya. Matapang na ipinakilala ni Cain ang sarili, pero sige pa rin si Cross sa pag-atake. Humugot ito ng kutsilyo at sumugod ng hindi kapani-paniwala ang bilis. Pero dodging lang ng dodging si Cain hanggang sa mismong talong ng espada ay nahawakan pa niya gamit lang ang mga daliri bago niya ito ibinato palayo. Naglabas pa ng kutsilyo ang dalawang kasama ni Cross at tinutukan si Millie, pero mabilis silang pinabagsak ni Cain at sinipa palabas. Tumakbo si Nina at niyakap si Cain, sabay pangakong siya naman ang poprotekta sa kanya sa susunod. Nagpasalamat si Cain sa lahat ng oras na ibinigay ni Millie at Nina sa kanya. Umaasa siya na sa pamamagitan ng mga magic bag na ginawa niya para sa kanila, maipapakita niya kung gaano siya nagpapasalamat. Kinuha niya ang mga materyales mula sa Blood Ogre at Earth Dragon na tinalo niya sa kagubatan. Sinabi niya na huwag silang mag-alala dahil ordinaryong bugs lang ang mga iyon na hindi makapagdadala ng sobra. Ang hindi lang niya nabanggit agad ay kaya nitong maglaman ng isang buong mansyon. Nabigla si Millie. Ang pinakamahal na magic bag na alam niya ay kaya lamang magdala ng 2 karwahe ng gamit. Ang ginawa ni Cain ay ituturing na National Treasure class. Nag-aalala siya na baka pag-interessen sila at tangkain silang nakawan. Ipinaliwanag ni Cain na in-enchant niya ang mga bag. Kapag ibang tao ang humawak, magiging kasing bigat ng lahat ng laman ng mga ito, kaya imposibleng maiuwi ng sinuman. Doon sila tuluyang nakalma. Nagpasalamat sina Millie at Nina sa ginawa niya at lumuhad sa harapan niya bilang gatanda ng taos-pusong pasasalamat. Sinabi nila na kapag lumaki si Cain at nangailangan ng tulong, palagi siyang maaaring lumapit sa kanila para sa anumang kailangan niya. Sa sandaling iyon, natapos ang kontrata nila at naramdaman ni Cain na mas lalo pa siyang lumago. Sinubukan naman ni Cain na ipakilala ang sarili bilang anak ni Garm. Sa sandaling iyon, dumating ang mga sundalo ni G at napagtantong wala silang naitulong. Bumagsak ang isang sundalo dahil sa labis na pagdurugo, kaya agad siyang sinalo ni Cain at ginamit ang kanyang healing ability. Sa isang iglap, gumaling ang lahat ng sundalo. Dumating si Dar at nakita ang magulong pangyayari, ngunit agad niyang nakilala ang Crest sa karwahe bilang pag-aari ng royal family. Mula sa loob, lumabas ang 2 babae, si Telisa, ang prinsesa, at si Silk, ang anak ng duke. Nagpasalamat sila kay Garm sa pagligtas sa kanila, ngunit sinabi ni Garm na si Cain ang tunay na nagligtas. Halos himatayin si Telisa, kaya gumamit si Cain ng relaxation spell para pakalmayin siya. Lumaganap ang liwanag at nawala ang sakit at kaba nila. Ngunit tila may halo pang ibang uri ng mahika ang spell na iyon. Agad na lumapit si Telisa at nagpasalamat sa kanya. Hinawakan naman ni Silk ang kamay ni Cain at inakalang siya ang pinakamahusay na swordsman na nakita niya. Ngunit sinabi ni Telisa na magiging kanya si Cain, kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Hinailan nila si Cain papasok sa kanilang karwahe at isinama sa harap mismo ng kanyang ama. Sa loob ng malaki nilang karwahe, napaisip si Cain kung bakit napakalapit ng upo nilang tatlo. Pero masyadong takot si Telisa para payagan siyang umalis. Sinabi niya kay Cain na tawagin na lang siyang Telly, habang si Silk naman ay nagsabing tawagin siya sa pangalang Silk. Dahil napakalakas ng spell ni Cain, patuloy silang naaapektuhan at sinusubukan siyang akitin hanggang halos hindi na niya alam kung paano ay handle ang sitwasyon. Inabisuhan sila ng sundalo na papalapit na sila sa rest area. Para kay Cain, magulo na ang lahat, ngunit nais pa rin ng 2 babae na magpahinga kasama niya. Pagdating nila sa rest area, sinubukan ni Cain umiwas, ngunit sinabi ni Telisa at Silk na gusto nilang makitulog sa iisang lugar dahil natatakot sila. Sinabi ni Garm na hindi ito angkop, ngunit iginiit ng 2 babae na sobra pa ang trauma nila at nag-aalala silang baka umatake ulit ang dragon. Sinabi ni Garm na kaya niyang bantayan ang paligid, ngunit ayon kay Silk, hindi siya maihahambing sa kakayahan ni Cain. Nakiusap silang pareho kay Cain na manatili sa gabi, kaya pumayag siya basta't paghiwalayin nila ng malayo ang mga kama.
Sinabi ni Dar na posibleng dalawa ang maging asawa ni Cain sa hinaharap, ngunit kailangan niyang tandaan na doble rin ang magiging suliranin niya. Sa loob ng silid, nakiusap sina Talisa at Silk na matulog siya sa tabi nila. Itinabi nila ang mga kama, ngunit hindi pa raw yon sapat kaya ginamit nila si Cain na parang body pillow buong gabi. Hindi siya nakatulog ng kahit kaunti sa magdamag. Pagkatapos ng ilang gabi na walang tulog, sa wakas ay nakarating si Cain sa kabisera. Sinalubong sila ng head knight. At patuloy pa ring nakakapit kina Cain sina Talisa at Silk. Yumuko ang knight bilang paggalang kay Cain matapos marinig ang balita tungkol sa kabayanihang ginawa nito para iligtas ang lahat. Para naman sa mga nasawi, ginamit ni Cain ang kanyang item box upang maibalik ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang pamilya. Tumunog ang kampana at nagtangkang umalis si Cain, ngunit sinabi ng knight na haharap siya sa hari. Sa pinakaloob na bahagi ng kastilyo, nagtipon ng mga pangunahing politiko para sa pagharap ni Cain sa hari. Yumuko si Cain at pinuri siya ng hari at ng count dahil nailigtas niya sina Talisa at Silk mula sa 50 orc mag-isa. Bilang gantimpala, pinagkalooban siya ng hari ng isang mansyon, 10 platinum coins, at ang honoraryong titulo na baron. May ilang politiko na tutol dito, at isang opisyal ang pumasok at nagsabing hindi raw patas na bigyan ng ganoong yaman ng isang bata. Sinabi ng hari na matuto muna siyang manahimik bago pa siya manatiling ganoon habang buhay. Idinagdag ng hari na kahit siya ay hindi kakayaning iligtas ang mga babae sa ganitong sitwasyon, at kailangan ng kaharian ng higit pang kabalyero na kagaya ni Cain. Dahil hindi na magbabago ang pasya ng hari, nagtatakbong umalis si Cornago. Tinanong ng hari si Cain kung tatanggapin niya ang lahat at wala ng puwang para tumanggi. Mapagkumbabang tinanggap ni Cain ang mga gantimpala, ngunit hindi pa tapos ang hari at nais niya pang makausap si Cain ng pribado. Habang naghihintay si Dar at Cain, binati siya ng kanyang ama dahil nagkaroon siya ng sariling mansyon bago ang iba pa niyang kapatid. Nagpasalamat ang knight kay Cain sa pagligtas sa kanyang anak at nagbigay din ng pasasalamat ang duke para sa pagligtas kay Silk. Sinabi ng hari na may mahalaga siyang nais pag-usapan at tinanong si Cain kung tatanggapin ba niya ang kamay ng mga anak niya at ng anak ng duke. Hindi pa sila agad na ikakasal, ngunit hihintayin nila hanggang maging adulto si Cain. Dahil nagkakapit braso na sila at natulog pa silang magkasama, wala nang ibang lalaking kukuha sa kanila bilang asawa, kaya mas mabuting tanggapin ni Cain ang alok bago niya harapin ang galit ng mga Diyos. Ang ideyang ito ay unang iminungkahi ng Count upang siyasatin ang tunay na pagkatao ni Cain, ngunit nagulat ang hari nang malaman na pareho nilang gustong mapang-asawa si Cain matapos marinig ang tungkol sa kanyang mga nagawa. Nais ng hari na manatili si Cain sa kaharian, at para kay Cain, ito ang pinakamasamang sitwasyong napasukan niya. Wala ring maibigay na payo ang kanyang ama at nagsimulang bumigat sa kanya ang pressure ng buong pangyayari. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, tinanggap ni Cain ang alok na maging asawa nila. Iniisip ni Talisa at Silk na hinding-hindi nila makakalimutan ang mga gabing magkasama sila, ngunit ipinaliwanag ni Cain na nagkaroon lamang ng maling pagkakaintindi dahil sa iba't ibang posisyon na kinailangan nilang ayusin. Tinanong siya ng dalawa kung ano ang sinasabi niya, at sinubukan niyang ipaliwanag na ang tinutukoy niya ay ang posisyon ng mga kama. Hindi siya makakuha ng pagkakataon na makahinga ng maayos. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Cain sa Royal Church upang makipagkita sa mga Diyos. Nagtaka si Zenem kung bakit siya natagalan, ngunit sinabi ni Cain na masyado nang mataas ang kanyang mga stats. Sa kasalukuyan, siya na ang pinakamalakas na tao. Dahil dito, tinanong siya ni Zenem kung nais niya bang maging isang demigod. Gayunpaman, kahit ganoon kataas ang kanyang status, may mga limitasyon pa rin ang kaya niyang gawin ng mag-isa. Kaya pinayuhan siya ni Zenem na bumuo ng matitibay na ugnayan. Pagkatapos, tinanong siya ni Zenem kung maaari ba siyang gumawa ng isang klase ng entertainment base sa kaalaman niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Inakala ni Cain na kaya niyang gumawa ng isang perpektong laro at hiniling naman ni Zenem at ng Diyos ng teknolohiya na likhain niya iyon. Kinahapunan, namimili si Rainy ng mga damit. Ngunit napagod na si Cain sa pagkahumaling nito sa kulay brown kaya umalis siya sandali. Sa labas, nakita niya si Parma, ang batang iniligtas niya 5 taon na ang nakalilipas. Ipinakilala ng tiyuhin nitong si Tanes ang sarili kay Cain at nagulat nang malaman na isa na pala itong noble. Hiniling ni Cain na tratuhin siya ng parang karaniwang bata at inanyayahan siyang maglibot sa kanilang tindahan, isang antique shop kung saan lahat ng bagay ay gawa ni Tanes. Kaya tinanong ni Cain kung maaari bang tumanggap si Tanes ng isang espesyal na request mula sa kanya. Interesado si Tanes, kaya ipinakita ni Cain sa kanya ang blueprints ng laro na sinusubukan niyang likhain. Sa napaka-interesanteng konsepto nito, iniisip ni Tanes na magiging malaking hit ito. Humiling si Cain na gumawa siya ng prototype at binayaran siya ng 1 buong gold coin para rito.
Hindi matanggap ni Tanes ang napakataas na bayad, ngunit sinabi ni Cain na ituring na lang ito bilang investment sa kanilang relasyon. Mapagpakumbaba itong tinanggap ni Tanes at ipinangako na gagawin niya ang pinakamahusay na game board para sa kanya. Lumabas si Cain ng tindahan, ngunit nalaman niyang handa si Ren na supalan siya dahil bigla siyang nawala. Tinanong siya ni Ren kung bakit hindi niya nakita ang lahat ng damit na sinuot niya para sa kanya, ngunit sinabi ni Cain na maganda naman siya sa lahat ng iyon. Ginugol ni Ren ang buong gabi sa pagsubok ng iba't ibang outfits para subukang impresyunin si Cain at plano niyang parusahan siya sa pamamagitan ng pagpapasuot sa kanya ng mga ito. Ngunit dumating si Sylvia at ipinaalam na tapos na ni Tanes ang prototype sa loob ng kanyang tindahan. Namangha si Cain dahil eksakto itong katulad ng reverse na naisip niya. Ginugol nila ang hapon sa paglalaro ng laro at iniisip ni Tanes na magiging susunod na trend ito at magiging bestseller. Sinabi ni Cain na gumawa sila ng mas marangyang bersyon para sa mga noble dahil sigurado siyang gugustuhin ng mayayamang tao ang mas marangyang produkto. Iminungkahi niya na gumawa ng 50 kopya ng noble version at 1,000 nanograms normal version. Iniisip ni Tanes na henyo si Cain, ngunit hindi kayang tustusan ng kumpanya niya ang ganitong dami ng inventaryo ng sabay-sabay. Kaya binangga ni Cain ang ilang gold coins sa mesa bilang pananalig. Mapagpakumbabang ipinangako ni Tanes na gagawin niya ang lahat ng game board sa pinakamabilis na paraan. Upang masigurado na hindi mananakaw ang produkto, gumawa sila ng off-brand patent sa pamamagitan ng pagpapakita ng board sa Diyos ng komersyo at ipinangako ang kanilang pagsunod sa kontrata. Nagsimulang mag-glow ang board ng gintong liwanag sa harap nila. Matapos may isa katuparan ng kontrata sa mga Diyos, gumawa si Cain ng isa pang kahilingan at tinanong kung maaari nilang gawin ang isang marangyang laro para sa royal family. Ikinagalak ni Tanes na isaalang-alang ang kanyang kumpanya para sa proyekto. At iniisip ni Parma na kahanga-hanga si Cain dahil may koneksyon siya sa hari. Ngunit alam ni Cain na hindi alam ni Parma ang kalahati ng kwento dahil malamang nag-e-enjoy ang mga Diyos sa larong ginawa niya para sa kanila. Kinabukasan ay ang debut ceremony, kaya binalaan ni Garm si Cain na mag-ingat sa mga magulang na ipakikilala ang kanilang mga anak. Sinabi ni Cain na hindi siya mag-aalala dahil siya ay isang top G at gagawa siya ng pinakamalaking harem. Nagulat si Garm sa pagiging walang awa ng kanyang anak. Sa loob ng kastilyo, nakita ni Cain si Cornago kasama ang kanyang mga anak at naisip niyang pangit ang hitsura nito. Nagkita sina Duque at Silk, ngunit natakot si Cain sa ngiti ng Duque. Nagpasalamat ang Duque kay Cain sa pagligtas sa kanyang anak at umaasa ng magandang relasyon sa kanila. Napagtanto ni Cain na naligay siya sa mahirap na sitwasyon, ngunit hindi siya umatras sa harap ng ama ni Silk. Sinabi ni Cain kay Silk na siya ang pinakamagandang dalaga sa buong kaharian at nangakong hinding-hindi niya siya iiwan, hindi tulad ng dating asawa ng ama nito na nangaliwa dahil para bang wala siyang silbi at pangit. Dahil sa sakit ng nagdaang karanasan, tuloy-tuloy pang nagsalita ang ama ni Silk at sinabing, "Pangit ka, nakakadiri ka. Papatayin kita. Bigyan mo ako ng $200. Hindi pumayag si Garm na hayaan ng Duque na insultuhan ang sarili niyang anak, kaya sinabi niya rito na siya ang tunay na ama ni Silk. Habang umaalis sila, sinabi ni Garm kay Cain na siguradong winasak niya ang natitirang kumpiyansa ng Duque. Sagot naman ni Cain, masaya siyang ipinanganak siya sa isang malakas at matatag na ama tulad ni Garm. Naglakas ng tunog ang trompeta ng Royal Guards at dumating ang hari. Hindi gaanong nakinig si Cain sa sinasabi nito dahil sobrang nabibighani siya sa kagandahan ng prinsesang si Telestia Teresfert. Pagkatapos ng talumpati, binati ni Cain ang hari at sinabi na mas maganda pa ang prinsesa kaysa sa isang diyosa. At halos nabulunan siya sa presensya nito. Pinili na lamang niyang huwag sabihin ang ibang bahagi na naiisip niya. Pagharap niya kay Telestia, nangako si Cain na hindi niya ito iiwan, hindi tulad ng reyna na madalas kasama ang mga royal guard. Tinawag ng hari si Garm at sinabing wala siyang kwentang ama dahil nagpalaki siya ng anak na puro kalokohan. Ngunit nagpahayag si Cain na handa siyang tapusin ang usapan. Humingi siya ng paumanhin sa hari dahil sa mga biro at inabutan ito ng regalo bilang kapalit ang larong reverse na siya mismo ang gumawa kasama ang isang kumpanya. Nang marinig ng hari kung ano talaga ang sinasabi ng anak niyang si Telestia, inutusan niya si Cain na pumunta sa kanyang silid mamaya. Kapag hindi pumunta, ipapapatay siya. Napilitan si Cain na sumang-ayon. Tinanong ni Garm kung kailan pa naging mahusay sa negosyo si Cain, at sagot nito, kailangan niyang gawin iyon upang maitaguyod ang mga taong umaasa sa kanya. Mas mayaman na si Cain ngayon kaysa sa ama niyang si Garm, kaya tinatanggap na lang ni Garm ang anumang pang-aasar. Ang tanging gusto niya ay maging mas matagumpay ang mga anak niya kaysa sa kanya. Gayunman, pinaalalahanan niya si Cain na siguraduhin kaya pa rin itong makipagkaibigan sa mga kasing edad niya.
Nagpapasalamat si Cain dahil may ama siyang maalaga at laging nakasuporta, ngunit dumating bigla si Silk para kunin ang atensyon niya. Umupo sila ng magkasama at sinisikap ni Silk na siguraduhin na walang magiging pagkakataon si Telestia kay Cain. Dumating naman ang mga bata ni Koro at pinutol ang tahimik nilang sandali. Sinabi ng isang lalaki na maganda ang suot ni Silk, ngunit pilit niyang hindi pinapansin ang mga ito at hindi nagsasalita. Isang alalay ang nagsabi kay Cain na lumayo dahil may pribadong pag-uusap daw si Habit. Nagpakilala sana si Cain, ngunit sinabi agad ni Habit na dapat humingi ng paumanhin si Cain kay Miss Silk dahil iniistorbo raw niya ito. Sagot ni Cain, si Habit muna ang dapat humingi ng paumanhin dahil bastos ang asal nito. Nagalit si Habit at hinamon si Cain na magharap sila sa parking lot, ngunit dahil wala namang kotse sa mundong yon, sa field sila nagkita. Nag-aalala si Silk na baka masaktan si Cain, kaya niyakap niya ito ng mahigpit para pigilan ang laban. Nainip si Habit sa kakulangan ng atensyon kaya sinabi niyang simulan na ang labanan. Hindi siya pinansin ni Silk at lalo pang hinigpitan ang yakap kay Cain para protektahan ito. Nagalit ang mga alalay ni Koro at nagsimulang magsayaw na parang rain dance upang tumawag ng kidlat. Isa pang alalay ang sumubok at nag-cast rin ng sarili niyang spell. Sinabi ni Silk na tigilan nila ang ginagawa nila dahil hindi ordinaryong bata si Cain, isa siyang baron. Idinagdag pa niya na si Cain ang ikatlong anak ni Margrave Garm at siya rin ang nagligtas sa prinsesa mula sa hukbo ng 30 orc. Ipinakilala niya, ang pangalan niya ay Cain. At sinabi rin niya, "My name is Jeff." Pagkatapos nito, yumuko sina Cornago at ang mga alalay niya bilang paggalang kay Cain. Nagmakaawa sila para sa kapatawaran ni Cain at nagtakbuhan na parang mga ipis. Pagkaalis nila, sinabi ni Silk na napakahusay ni Cain, pwede naman pala niyang ibunyag ang tunay niyang status mula pa noong una, pero pinili niyang hayaan silang mapahiya. Sinabi ni Silk na ikukwento niya ito sa prinsesa. Nakiusap si Cain na huwag, ngunit nangako si Silk na pananatilihin niya itong sikreto kung papayag si Cain na mag-date sila. Dumating si Telestia at tinanong kung ano ang tinatago nila, kaya agad pinigilan ni Cain si Silk sa pagsasalita. Sinabi ni Telestia na isusumbong niya si Cain dahil masyado silang naging malapit ni Silk, ngunit ibinunyag ni Silk na magde-date sila. Nagselo si Telestia dahil hindi siya isinama, kaya gusto niyang bumawi si Cain sa pamamagitan ng pakikipag-date din sa kanya. Nagbigay si Cain ng pangako na lalabas din sila. Lumapit ang hari mula sa likod at tinanong kung ano ang narinig niya. Sinabi ni Telestia ang biro niya at napagtanto ni Cain na kailangan nilang mag-usap ng seryoso. Sinabi ng hari na magkakaroon sila ng mahabang pag-uusap na lalaki sa lalaki at naisip ni Cain na maaaring oras na para pagbayaran niya ang mga biro at kalokohan niyang nasabi.